Hello, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron po tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Ders TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Ders TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Ders TV. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Ders TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Hello po sa inyong lahat. Magandang araw po. Kamusta na po kayo? Andito na naman ako, Ders ang TV inyong lingkod in the na house. legit Dower Cards na tagahatid na mga legit na kaganapan tungkol sa TVJ. Kaya kung isa kayo sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, nako, i-click nyo na po ang subscribe at bell button dyan sa baba para pag may mga bago akong balita, ay mano-notify po kayo agad-agad. At bago nga po natin simula ng balitaan, ay nais ko lamang pong magpasalamat sa inyong lahat sa walang sawa po ninyong pagsuporta at pakikinig sa aking mga daily update. So eto na, simulan na po natin ang balitaan at tunahin nating pag-usapan ng tungkol sa online viewers ng EAT kanina. So as of 12:39 PM po ito ha. So sa Facebook page na TVJ, meron pong 11K watching. At dito naman po sa TVJ na YouTube channel, merong 39K watching. At dito naman po sa TV5 Philippines, meron silang 65K watching. So total of 115 po ang online viewers ng EAT as of 12:39 po yan ha. Malamang tumaas pa po yan kanina. So hindi talaga bumababa ang online viewers ng EAT sa 100K plus, kahit nagka-problema po kahapon, hakot pa din sila ng viewers. Talaga ang mga tao sa EAT lang po nakatutok na para bang EAT lang yung noontime show sa ating bansa kasi sila talaga yung tinututukan ng marami tuwing tanghalian. Ayan ang nagpapatunay na malakas pa rin ang TVJ at ang legit Dower Cards at maraming sumusuporta sa kanila. Talagang sila pa rin ang hinahanap-hanap ng tao. Diba? Nakikita na ang ebidensya. Kahit sinasabi ng iba na sila ang number 1 ngayon, ay siguro sa pangarap. Pwedeng mangyari yung ganun. Na maging number 1 sa pangarap. Ako'y nangangamin. Samantalang itong Pep Philippines naman po, kaisa talaga ito sa mga haters ng TVJ at EAT. Ayan haters ka pala Inyo ang ginawa nila, yung 2017 issue, hindi lang ito isang beses, maraming beses po ito nangyari. Itong 2017 issue ni Joey De Leon tungkol sa depression, binabalik po nila ng paulit-ulit na parang gusto nilang palabasin na si Joey De Leon ay ganito yung ugali, na yung mga seryoso mga pangyayari ginagawang biro nitong si Joey. So imagine, matagal na pong tapos yung issue pero sila eto at inuungkat po nila. Nagsorry na din si Joey De Leon tungkol dyan, pero eto at inuungkat nila ulit para lalong lumala yung issue sa lubid at lalong mag-cause ng galit sa mga taong hindi po nakakaintindi sa mga issue. Isa pa, ang mga malalaking account na page, mapa-Facebook at Twitter, Instagram, kaisa din sa pagpapatrend ng issue. Talagang sanib puwersa na po sila, Para bang gustong-gusto nilang mapabagsak ang TVJ at ang EAT. Isang malaking tinik kasi sa kanila ang TVJ, kaya marahil nagtutulong-tulong sila upang ito ay mapabagsak. Samantalang habang busy naman po ang mga kalaban, gagawin talaga nila yan na mapabagsak ang TVJ dahil hindi nila matitibag yan. Mantakin mo, lumipat na ng ibang istasyon pero number 1 pa rin kahit anong gawin nila. Makita mo naman na sariling programa ng TVJ ang katapat nila, Eat Bulaga, pero wala pa ring nagawa yung Eat Bulaga sa TVJ. Di ba? Doon pa lang kitang-kita na kung sino talaga ang sinusuportahan ng tao. Hindi po yung pangalan, kundi yung laman niyan. Siyempre, saan ngayon yung laman? Di nasa TV5, kaya doon naglipatan. So, kung matitibag nila ang TVJ, is malaking pagkakataon yun sa ibang noontime show na mapansin. Diba, kung mawala ang TVJ o ang EAT, sigurado magpipiesta yung mga katapat nila.
Diba? Totoo yan. Real talk lang. Malakas ang EAT kahit anong gawin nila. So, kapag nasira ang TVJ, is akala nila mabubuwag yan o madaling pabagsakin? Hindi. Kumbaga, foundation na ang TVJ, no? At solid ang samahan ng legit Dabar Cats ng TVJ. Hindi nila basta-basta yan mapapabagsak kahit anong butas ang hanapin nila dyan. Si Sir Joey, pinag-iinitan nila dahil doon sa mga sinasabi ni Sir Joey. Matagal nang ginagawa ni Sir Joey yan doon sa mga tao na may sinasabi din sa kanila na hindi maganda. Ulitin ko, kung hindi masama ang sinasabi tungkol kila Sir Joey De Leon, is hindi siya magsasalita ng kung ano-ano. So kung may nadidinig naman kayo about dun sa lubid o sa mga depression na ganto, ganyan, wala siyang dinedemo. Hindi katulad nung isa, may dinemo. Diba? Kaya hindi nyo pwedeng bigyan basta-basta ng kahulugan yung lubid na yun. Dahil maraming ibig sabihin yung lubid na yun at maraming tinatalian sa leeg ang lubid na yun. Siraan ng EAT at si Joey De Leon, isang personalidad naman ang lumutang at pinasalamatan si Vic Soto sa naitulong po nito sa kanya. So ang tinutukoy nating personalidad na lumutang ay walang iba kundi po si Jelson Bay na nakatrabaho ni Bossing Vic Soto sa ilang proyekto. Sabi nga po ni Jelson, paglalahad niya po sa naitulong nitong si Bossing, sabi niya, grateful for Vic Soto and Mr. Tobera. Ipinarating din ni Jelson ang kanyang pasasalamat kay Vic Soto na siyang isa sa mga unang nagpaabot ng financial support para sa kanyang operasyon. Matatanda ilang beses na ring nakatrabaho ni Jelson si Vic. Nagsimulang maging magkatrabaho sila noong 2016 para sa kapuso sitcom na Hay Bahay at sa pelikulang Enteng, Kabisote 10 and The Abangers. Ang sabi po ni Jelson, kaya Joey, boss, if I have a direct contact to you, isasakit ang ulo mo, boss. Salamat paring Vic, alam ko naman ikaw ang pinakataya nung naoperahan ako. Kaya ang goal ko ngayon, hindi lang gumaling, huwag din ma-stroke kasi napakayabang naman kung sasabihin daw niya na pag nagkapera ako, mabayaran kita. Hindi na talaga, kaya yun na. Mantakin mo, no, yung mga kasama ni Bossing Vic, no, hindi niya talaga nakakalimutan. At kung may kailangan, is tinutulungan niya, no? Basta kailangan tungkol dyan sa mga ganyan, katulad ng operasyon, di ba? Mga nakasama niya yan, no, si Jelson Bay, no? Yan ang kagandahan sa isang sa isang pioneer na syempre may mga kasama kagaya ni FPJ, ni Fernando Poe Jr., no? Halos lahat ng mga kontrabida niya sa pelikula niya is talagang nagsiwalat na malaki ang naitulong ni FPJ sa kanila. Kaya sila napasok sa mundo ng pelikula. Kaya sila nakilala. Tinutulungan sila ni FPJ. Salamat kasi kung wala ka, sabi nga ng nanay ko, lupa ka na utoy, lupa na. Patawad kasi 4 years na magpo-4 na sa December. Salamat, boss. So sa iba na lang talaga natin nalalaman yung mga kabutihang nagagawa po ng TVJ or nitong si Vic Soto, kaya hindi talaga natin alam ang mga nangyayari sa likod ng kamera. Kaya sana yung iba wag magbase sa mga nakikita sa kamera lang. Alalahanin natin na mas maraming nangyayari sa likod ng kamera kumpara sa nakikita natin. Kaya wag agad manghusga. Samantalang dinepensa naman po ni OG Diaz si Joey De Leon tungkol sa lubid issue na yan, ano? So sabi dito, OGD, sa lubid issue ni Joey De Leon, konting kibot nakareport. Isa sa mga may init na usapin ngayon sa showbiz ay ang tungkol sa issue ng pagbanggit ni Joey De Leon ng salitang lubid sa EAT. Tinalakay po ni na OG Diaz, Mama Loy at Ati Marena sa Showbiz Update Channel ni OG Diaz kung saan na idetalye nito yung mga pangyayari noon. Sabi po ni OG, dahil dito, nagkomento po si OG ng tama yung sinabi po ni Loy. Saan ba daw lulugar yung mga palabas ngayon? Konting kibot daw ay nakareport agad. So tama yung sinabi ni OG na bawat kibot ngayon na mga nasa noon time show ay binibigyan po agad ng kahulugan ng ilan. Nagsimula kasi yan sa Showtime.
Para syempre nagkaroon ng issue ang Showtime kaya ang EAT talagang nakatutok naman diyan yung mga iba na kontra sa EAT. Hahanapan talaga nila ng butas diyan. Mantakin mo baka sila din yung nagdadagdag ng views diyan sa online. Syempre aabangan nila yan. Kailangan may magkamali Kailangan panoorin natin yung buong buong programa ng EAT baka may magkamali diyan. Kumbaga pumapabor pa ngayon kasi maraming viewers Siyempre, paano nila malalaman na mayroong pagkakamaling lalabas dyan? Kung hindi sila naka-tune in sa EAT. Di ba? Pinapalaki tulad na lang po ng nangyayari ngayon dito kay Joey De Leon. Hindi po ba? Sinabi niya po yung lubid dyan sa EAT na kung saan sinasabit naman talaga ito sa leeg. Ngunit ito ay binigyan ng ibang kulay ng ilang haters upang ito ay pag-trendingin at gusto nila magka-violation daw itong EAT kasi nagkakos daw ng suicide daw, 'di ba? So yun po yung sinasabi po nila, 'di ba? Kaya naman ang sabi po nitong si OG, konting kibot, report agad at syempre pinapalaki po ng mga haters para nang sa ganon makaganti daw diyan sa EAT sa ginawa sa It's Showtime na 12-day suspension. Sus mio Marimar. Samantalang kanina naman po sa EAT, nagulantang ang lahat kay Atasha nang biglang lumabas ito sa screen sa Gimme 5. Akala po ng ilan wala silang makikitang Atasha ngayong araw, pero gumawa po ng paraan ng TVJ at kahit na through video ay naisingit nila si Atasha na maipakita sa mga manonood. Kasi marami na din po talaga ang naghahanap kay Atasha kahapon sumisikat na si Atasha ngayon. Bakit daw walang Atasha? So kahapon po, recorded ang EAT at malamang ngayon din. Gumawa lang talaga sila ng... Mantakin nyo, tumunog ng tumunog si Atasha. Talaga iba magpasikat ang TVJ. Halos lahat ng mga artistang hindi kilala na nakilala ngayon is galing talaga dyan sa TVJ. At eto nga, isa si Atasha ngayon na nakikita naman natin na maraming naghahanap na at nagiging matunog na talaga. 'Di ba? Iba humandle ang TVJ ang Sana ma-handle din tayo ng TVJ, baka makuha tayong action star. Paraan upang maipakita si Atasha at hindi po ma-miss ng marami dyan po sa mga taga-EAT, sa mga supporters po ng TVJ, So, sa mga nagtatanong kung kailan po natin makakasama at makikita po itong si Atasha, so maaring bukas or sa Webes po, makasama na po natin ng live si Atasha Mulak. So, abangan po natin yan dahil marami po ang pa-surprise na naman once na andyan po si Atasha. So, maraming matutuwa na naman kay Atasha. Siguradong tataas lalo yung ratings ng EAT. Kasi syempre may bagong mukha na naman sila at may bago na naman kagigiliwan ang mga manonood na siyang hindi pumapantayan ng ibang noontime show na kalaban po nila. Kaya naman sinisiraan na lang nilang EAT at ang ilang mga hosts dyan sa EAT sa TV5. Ayun, natating natin kaya ng video na nagbula kay Ders TV. Ayan maraming humahatak pababa sa TVJ pero ang hirap yan hatakin, hindi nyo basta-basta mapapabagsak ng ganyan yung isang hatak lang bagbagsak agad. Kaya wag na kayong wag na kayong magpilit na sirain ang TVJ dahil hindi nyo kaya yan. Kaya mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito? So once again, I'm BT and I'm out. Peace.